paano nga po ba tayo makakapag-loan, 'di ba? Ano ba yung mga requirements natin? Kasi may mga naririnig kami 'no, na sabi nila, "Ay gusto niyo bang ano, makapag-loan na mas mataas kay SSS, mag-loan kayo na mag-loan, mas tataas yung malo-loan niyo," which is wrong. So dito po sa ating, eligibility requirements, we will notice 'no, na para sa 1-month loan kailangan po ng 36 posted contributions and 72 posted contributions naman for a 2-month loan. So meaning, ang pinakamataas pa rin 'no, na maaaring ma-loan kay SSS is up to 40,000 pesos. Kasi ang basis pa rin natin 'no, for the computation is up to the 20,000 monthly salary credit. Kasi alam naman nating lahat na on top of that, 'di ba, on top of the 20,000 for those earning 20,250 and up or contributing under 20,500 monthly salary credit and up, a portion of your contribution is already allotted for the mandatory provident fund. So, ibig sabihin for the benefits and loan per se, up to 20,000 pa rin po tayo. And aside from that, dapat daw yung 6 no, sa mga hulog na yon ay within the 12 months bago siya mag-file ng loan application. Meaning, kailangan po currently and actively paying member kayo. That is why ang term ay short-term loan, 'di ba? Kailangan actively paying. So kahit na po nakaka-100 plus na siguro kayo, 200 plus, no? Pero yung last posted contribution nyo is way back mga 2020 pa siguro. So, hindi pa rin po pwede. Ngayon, para naman sa mga self-employed, voluntary, non-working spouse, or land-based OFWs o yung mga separated from private employment, di ba? Nagtatrabaho sila, tapos nag-resign sila or nag-retire na sila, no? Bukod po sa mga nabanggit na conditions, kailangan meron din silang at least 6 posted monthly contributions under po dun sa kasalukuyan nilang membership type bago sila mag-apply. So, ibig sabihin kung na-separate na tayo sa trabaho, magbayad lang tayo ng at least 6 monthly contributions no as voluntary kunwari kung mag-voluntary po kayo, then on the 7th month saka pa lang po kayo pwedeng makapag-loan, provided once again na na-met nyo rin po yung unang condition sa binanggit ko. Okay? So next po must be of legal age and under 65 years of age. And member must not have been granted any final benefit. So pag sinabi nating legal age, 18 po yan must be at least 18. Kahit na po, di ba, may mga members tayo na bata pa lang self-employed na, baka mga artista natin, no? Pero pagdating po kasi sa loan, yun po talaga yung tinitignan natin, kailangan at least legal age po siya. And under 65 years of age. Then member must not have been granted any final benefit. Kasi mamaya po sa third topic natin, mababanggit naman yung loan na para sa kanila kapag po may final benefit na. Pero ito pong salary loan, para lang po ito sa mga active members natin. Okay? And the employer of the employed member must be updated. Diba? Hindi lang po ito dapat look out ni member, no? Dapat even the employers, 'di ba? Kailangan po ay updated din sila sa payment ng contributions and loan remittances. So may verification tayo ng certifying employer SSS contributions or loan remittances. Kaya po lagi naming sinasabihan din yung mga employers natin kasi kapag natag sila as delinquent, naku, lahat ng mga member, 'di ba, na sakop nila under their jurisdiction, under their employment, hindi na po makakapag-loan muna until such time maayos po nila yon. Okay? So, hopefully, clear po tayo dyan, So, ito po, nire-institute lang po natin, inayos po, binalik, no, na talagang kailangan maging commitment po to, no, para po maprotektahan din yung welfare ng ating members and to ensure the integrity of SSS loan privileges and future benefits din po natin. Okay? So, next po, must have no past due salary loan, including po yung SLRP, yung Salary Loan Early Renewal Program, yung EALP po, yung Educational Assistance Loan Program po yan, or other short-term or long-term member loans. As in, talagang pag tinignan natin, no, kailangan po actively paying kahit may mga loan kang iba, dapat po hindi ka rin po napapast due doon. Okay?
and must have not been disqualified due to fraud. Sabi nga po natin, mahirap nang ibalik ang tiwala, no? So, sana po walang gumawa ng ganyan. And must have an updated contact information. So, ang tanong mga kaskwela, naayos niyo na ba yung mga contact information nyo? So, hopefully po, no, kasi kahit sa loan man yan or benefits, talagang kailangan updated po yan. And you must have an active disbursement account enrolled through the disbursement account enrollment module in the My.SSS portal. So dito titingnan po natin, no, ang lagi lang po nating tatandaan, no, sa disbursement account for the loan, 3 lang po yung tinatanggap pa. Baka kasi iba yung tanong, ma'am, parang meron naman akong disbursement account. Alam ko may GCash ako or may Maya ako or any ano, no. And then pag po naglo-loan ako, bumabalik, no, parang wala pa rin akong nilo-loan, no. So paulit-ulit, tapos yung employer ko nagagalit na kasi ilang beses daw siya nagse-certify. Kasi po for the disbursement account for the loan, ang pwede lang po is yung pinaka-preferred namin, syempre, no, kung meron na po kayo yung dating UMID ATM pay card o baka meron na po kayong yung ngayon, yung may SSS card namin. Ayan. So, kung meron po kayo nun, yun po yung preferred namin. Kahit no need na maglagay ka ng any disbursement account kasi doon na po talaga namin ipapasok. Kung meron na po kayo nun. Eh, what if ma'am wala pa po ako nun? Pwede po kaya yung PesoNet accredited banks. Ayan. So, yung sa PesoNet accredited banks, tatanungin mo rin yan sa employer mo kung gagamitin mo yung payroll account nyo. Eh, baka mamaya solely for payroll purposes din yun. So, hindi rin pwede. Pero pag sinabing, okay siya kahit saan, no, yung ating payroll. So, pwede po magamit yun. No? Pag wala pa rin, ang pinakalas na po is yung UBP Quick Card for those members na nakapag-loan na dati. Diba? So, nabigyan na po sila noon, yung UBP Quick Card, na-issuehan na sila noon. So, yun lang yung 3 na po pwede. Once again, yung UMID card or yung My SSS card. And then, PesoNet accredited banks at saka po yung UBP Quick Card. Kapag po e-wallet such as GCash, Maya, DCPay, Coins.ph, yung ganun po. O kaya po yung mLuwilier, diba? mLuwilier. DBP Cash padala via mLuwilier. Hindi po siya pwede sa loan. Sa benefits lang po yung dalawang yan. Okay, so hopefully clear po tayo ha.